So what's up mga kumag, I'm back ng inyong online judge na iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ang tagal kong hindi nakapag-review ng battle. Wednesday ngayon guys, no? October 18, no? So may 2 days ako na pahinga, Monday at Tuesday, na hindi ako nakapag-review ng battle. And ngayon, as promised sa inyo, no, na asikasuhin na natin lahat ng mga pending natin na request, no, at isa to sa mga request ng ating viewers, or isa sa ating mga subscribers is yung Sayad versus Tweng sa Ahon 12, no. Parang ang bilis ng panahon, no, kasi Ahon 12, parang kailan lang tong Ahon 12 guys, 'di ba? Parang ano nga parang sobrang fresh pa nga sa akin ng Ahon 13 'di ba? Which is mag-iisang taon na, pero itong Ahon 12 parang ang bilis, no? Parang ang bilis lang na nangyari yung Emzite tsaka Lipcram, 'di ba? Ang bilis, sobrang bilis talaga. So ayun, Sayad versus Tweng, shoutout kay MemJ sa nag-request na ito. Siya rin yung nag-request ng Tweng versus Poison 13, which is uploaded na sa channel natin. Tapos ngayon, Tweng versus Sayad. Actually, napanood ko na to. Sobrang lakas ni Sayad dito. Pero, nung time na pinanood ko to, syempre, hindi pa ako nagre-review ng mga battle. So, ito yung second time na mapapanood ko siya na buo. At the same time, marireview ko siya. So, umpisa na natin to. Sayad versus Tweng. Shoutout, MemJ, sa request mo na to. Dapat pakinggan natin unang banat Ahon 12, Tweng. Let's go. Mas mabuti siguro kung gawin mong mas maangas at mas makalat yung tulang sayad ngayong gabi. Magandang gabi. Sayad, mas maganda tabi. Sir, mula ano na QC pa para sa inyo. Itong mulat sa kadiliman, napipitsugi na may style na bulok. Eto naman, mula Pacquiao, Calisi, Lizano, meron akong pake. Okay. Paki ko, ito'y pakiramdam na di natatabla ng sakit. At pakisink, dahil singaw ng scamdemic ang sigaw na ihahatid. Kaya no need mag-rest bakuna ng 3 dose na tapik. Craig Lance Invic na dapat daw ini-inject sa akin para makasuhit daw dito sa il. Kaya awa! Ayos. Il ba talaga? Lance Craig Inby ba yung sinabi niya? Craig Lance Invic na dapat daw... Craig Lanceta Invictus. Okay? Ayos yun. Para makaisa dito sa il. ini-inject sa akin para makasuhit daw dito sa il. Makasure hit pala. Makasure hit. So, makasure hit sa il. Kaya awa! Talaga? Il ba talaga? O hindi ba to iw? Like, iw! Diba? Just iw! Teka, just iw, no? Just iw. Just iw! Just iw! Puta, Jeje! Yawa ka sayad! Akala ko Capri ka na Capricorn. Astang aswang lang din pala ito na Jejimon. So, paano ba to, kapatid na plasma? Nabagsagan ko na tong Jeje. Tara't sabay na natin tong sasakin ng 666 na beses. Puta kayawa ka sayad, demonyong sayad. Ano, hindi ka papayag? Etong sampal na backhand, tikman ng vaccine, ganyan mag-check itong Bisaya. Yeah! 12 rounds of professional vaccine. Pero dito sa unang round pa lang, makakakagaw na ako ng pansin. Dahil sa pagpas lang, ako itong lyrical na backflip. Kaya tadya, tura, yawa, wasak! Basag ang inustrado niyong sound trip!
Tang ina, uprising. So, syempre wala naman sigurong laman yon yung CD na yon, no? Syempre, 'di ba, kung kagrupo mo, disrespect 'yon. Kung kagrupo mo tapos may laman 'yon, tapos dahil lang sa battle magsisira ka ng isa sa mga album nila. So, feeling ko ano lang naman 'yon, lagayan lang. No, so di ka naman tangina, ang mahal nun. Not sure kung mahal, pero syempre hindi ka magsisira ng CD or track ng ng kagrupo mo, 'di ba? Disrespect 'yun, tol. No, so ayun, yun yung round ni Tweng, no? So ang dami, parang sunod-sunod yung review ko kay Tweng, no? Ano bang ganap sa inyo? Bakit parang yung Ahon 13 na Tweng, 'di ba? Napanood na review na natin Ahon 12. Tapos yung mga nasa 2023 na battle ni Tweng na review na rin natin. So ano nangyari? Bakit halos puro Tweng ata tayo ngayon? No? So ayun, Tweng, round 1. Gusto ko yung Craig Lanceta Envy iturok sa akin para makaisa dito sa Il. So gusto ko yung linya na yon. Ano pa? Meron pa ba? Nisip ko pa eh. Pero overall maganda naman yung stage presence ni Tweng. Pero kulang sa kulang sa solid na suntok. Sayad to pre. So ang daming nangangarap na makalaban si Sayad. So syempre kung ikaw isa ka sa mga battle MC na nangangarap na makalaban si Sayad, syempre kailangan mo bigatan yung sulat mo. No? Although magkagrupo naman sila, given na yan, pero syempre kailangan mo pa rin lumaban. Magpakita ka pa rin ng mga linya na deserve para dun sa kalaban mo, no. So far medyo nagagaanan ako dun sa mga linya na binitawan ni Tweng, no. So tignan natin. Ibabalik ni Sayad. Ano na, mga halimaw? At ano nasa bisita? Sapat ba ang pailaw para malinaw na makita? Pinasana bagahe ng kakulangan sa detalye, mapunuan pang atake? Visual na mensahe. At oo, komedyante na naman ang itinalaga. Sa bagay kung sino ako, di naman na mahalaga kung ang misyon, desperasyon sa kanya'y maipadama. Ano ba naman yung dukutin ko na lang sa harap mo aking dalawang mata? Tapos ang palab... Inang lalim nun. Ulitin natin yun. Gusto ko yung linya na yun. Itinalaga. Sa bagay kung sino ako, di naman na mahalaga kung ang misyon, desperasyon sa kanya'y maipadama. Ano ba naman yung dukutin ko na lang sa harap mo aking dalawang mata? Lupit nun. Umpisa pa lang to ng round ni Sayad, pero grabe yung yung bigat nun. Tapos ang palabas, taos magkalakas, kapos ang kalatas, tagpas balanse na usog. Gapos ang malakas, haplos na pataas. Taos magkalakas. Kung ibabasa sa tunog, hindi na masisilayan ng plinanong kasangkapan, salip hindi na masisilayan hinahalong kahinaan ng piling bakas, kahiyaan magiging patas, nabigayan magiging tagas, kabilaan suwabe ng ulog. Natangay kasama lalagyan kung laman ng hinahanap, namatay wala na mamasdan, pabatong kalabang winawara, kasabay dala na tatakpan, nanalig hinahamak, nakatabig kinawasak, umakabig umaapak, uligalig isasapak, tatlo lingwahe niya, durog! At tapos na ako magpainit, sige usap na direkta, tuwing kumakapit ng pilit, bumibitaw ng mga letra, pero nakaasa sa gamit, mga gamit binibenta, palugi sa parehong panig pagtapatan na kunenta. Tanga na. Bumibitaw ng mga letra, pero nakaasa sa gamit, mga gamit binibenta, palugi sa parehong panig pagtapatan na kunenta. Puro branding, walang landing, oo, na maybe. Tweng style art addict since 19 AD. 1980 gago. Bumibida ng edad, walang kalidad, mga pautot, hindi ka artist, ginoo. Tindero ka ng abubot, magtinda ka! Magtinda ka, tangina! Baka... Tindero ng abobot. So, si Tweng kasi nagbebenta siya ng mga
na pulseras, mga ganun, yung mga beads, no, na syempre sa probinsya or sa Bohol, 'di ba? Yung mga souvenirs, 'di ba 'yon? Merong bumili, kulang sa titik ba? Sa gulang lamang ka na, sige. Pero ano bang aasahan? Dumating representante ng Bohol. Ako bang magkakalas-ugnayan? Oo, ako naatasan magputol! Ano ba na pahinggan natin? Okay, so kitang-kita or malinaw naman na yung round 1 kay Sayad talaga 'yon. Hindi dahil sa dami ng punches kundi sa sobrang bigat ng punto, no, at ng mga mensahe. Nagustuhan ko 'yon. At stage presence, kung kanina sabi ko ang ganda ng stage presence ni Tueng, pero mas nahigitan yun ni Sayad kasi stage presence niya may dalang bigat na mensahe tsaka punto na papunta talaga kay Tueng. So parehas sila, para sa akin parehas silang kulang sa mga heavy lines or haymakers. Wala tayong narinig na ganon, pero ahead si Sayad sa round na to kasi mas maganda yung ano niya, yung pagiging agresibo niya against Tueng, kasi hindi niya tinuturing na, kasi 'di ba may mga battle MC na kapag magkagrupo halata mo na friendly game, pero ito puta parang hindi sila magkagrupo, parang nag-uululan sila dito. Ang lakas ni Sayad, gago round 1 pa lang to, pero naaalala ko may malakas na linya dito si Sayad di ko lang alam kung anong round yun, pero Sayad to, tol. Sayad to. May kulang lang sa round ni Sayad, which is yung mga punches nga na inaantay ko. Pero overall maganda pa rin 'yon. So it's a 9-7 in favor of Sayad. Binigyan ko na ng 7 points si Tueng doon kasi yun nga, 'di ba? Maganda yung stage presence niya, pero nahigitan niya ni Sayad. Tapos yung isang linya na nagustuhan ko, yun lang naman. Tapos medyo nagkulang din sa mga haymakers or punches. So ayan, I think enough or sakto lang naman yung binigay kong score. Kay Sayad ganun din, although malakas yun, pero may nahanap kasi ako na linya or may kailangan ako marinig na linya, parang ganun. So ayan, 9-7. Sige. Relax. Sige! So, anong tawag mo doon? Ano yun? Bla, bla, bla. Sinasabi ko na nga ba. Gigan ako ni Saka ka. Nilantan ako sa ibabaw. Doon sa may bantayan ng isla. Oo, Sayad, tanaw kita mula Bohol. Eh kung usapang estilo lang pala bobo, yung sinasayad mo, lulong. Galawang, pulot na tugot na bungo. Tapos, sinasabo mo, pinulbos na buto. Hanggang sumayad ka na sa suyok dungo. Jajajak, empoy, talagang pinapel mo ba to? Bato, buto, big. Tang ina, last nun, Tueng, last nun. Ayos 'yun. Ang ganda nung pagkakagamit niya dun sa bungo, tapos 'yun. Dinudurog daw, tas yun daw yung angas nun. Jajajak, empoy, talagang pinapel mo ba to? Bato, buto, big. Tanong ko'y tatanggalin na bato, Arik? Sagot niya di, hayaan mo siya. Di, hayaan mo siya. May hawak na bato talaga, logo niyang ginagamit. Ay, puta! Get shit! Tagus bungo! Itong bagong logo ko naman, Sayad, ito'y kamaong pagpestos ko sa noo! O, di ba matamis? Kaya, inaral ko kung paano kita paaralin, Sayad. Yung mga ginagawa mong kabaliwan sa battle, sa tingin ko meron kang dapat ibahin. Tueng style, kalaban mo ngayon, Chong.
Yawa, iwan ka sa dilim. Ano? Natatakan ka ng tandang pananong? Dili. Tinatakan kita ng tandang pag ganon. Oo, pag ganon. Yung mga ngipin mo kasi sayad, pag ganon. At yun namang isang ngipin mo dyan, sa akin, nagtanong. Kung bakit ko daw sila ginanon. Ang sagot ko kahit walang utang sa akin itong si Sayad, sinampal ko pa rin at pinabayad, kaya wapak, ganon. Yawa. Puta, teka. Eto pa yung sukli-sungki mo, bumaon. Yawa, dili mo smile, smile, smile! Sayad, puta, yawa. Pati rin pala yung tawa mo, patapon. Ako ayokong magmagaling. Hindi dahil sa sinabihan mo si Zaito na uwi siyang sa Wimpalad. Ayoko lang magmagaling, baka umuwi agad itong smiling Sayad. Hinihintay ko lang siya maging sayad na laseng, sabay papatayin ko dito sa Batangas! Boom! Ganyan ako kagaling! Patay ka sa disenyo habang pinapatay kita sa venue. Ako gumawa nitong venue. Tingnan mo naman. Di ba maangas? Ito rin pala yung bagong resto ko. At ang menu, yawa, ginuguan lang na sayad. Para ang banat, pakinggan natin. Okay, round 2 ni Tueng. Kung dun sa round 1 niya, nagustuhan ko dun yung Lance Craig's Envy. Yun yung linya na nagustuhan ko kay Tueng sa round 1 eh. Tapos the rest, feeling ko yung iba dun fillers na. Then round 2, isa sa mga nagustuhan ko na linya ni Tueng is yung yung literal na ginawa mong papel, yung bato, tapos yung namumulot ng bungo, dinudurog, tapos yun daw yung ginagawang so maganda lang yung kasi sa ang dami ko na napanood na battle rap, and parang kay side ko lang narinig yung ganong tema or ganong scheme or ganong story. So feeling ko bago yun para sa akin, kaya binigyan ko ng slight edge doon sa na yun. Maganda yun, nagandaan ako doon. So ayun, parang may 2, pero isang punto lang naman yun no? Pero yun yung mga nagustuhan ko sa round ni Tueng. So tignan natin yung round 2 ni Sayad kung pares pa rin or mas malakas. Naging masyado kang komportable sa tinutungtungan mo na tagdaran, gulong ng palad nung sumayad. Ito rin naging andaran, babaylan mula sa isla, sumeseremonya ng tansyahan. Ba't di mo itodo ng mga deboto, ganap na maglantaran at marahil? Umiidolo kay Paulat itong may stilong pambihira, kasi kung may bala at lipstick, kanya kutsilyo at manika, nabubola mo mahina at namalika ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak! Tapos na. Para sa akin, yung linya na yun, kinalahati na yung buong round ni Tueng doon sa round 2. So, I think kailangan ko pa ng isa pang ganun para matapos na yung battle talaga sa round 2. Kasi kung may bala at lipstick, kanya kutsilyo at manika, nabubola mo mahina at namalika ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak! Tapos sa siwang sumilip ng matanaw mong dulo. Malamang sa konting ihip, matatapilok tong tuso. Dapat tambulin bungo mo ng yantok at tubo, baka ang puso mapaisip pag tumibok ang ulo! Tangina. Paano nagsusubok ng nasubukan, kalaunan nalulong, naghimutok nung naubusan, natauhan sa bulong. Ano bang inaangas mo? Mga kwentong dagdag bawas, hoy! Hindi ka rapper! Isa kang island boy! Aray ko naman. Hindi ba payapa sa malayo, ba't humayo ka ng akit? Gantimpala sa hidwaan na idigmaan sa malapit? Anyo mo nakakaawa, hindi tama, dinalait? Mas akma sa'yo, payaso, minamaso, kinakarit! Pero yung akma ba laging dapat awat sa intensyon? 'Di ba? So tanginang 'yan. Yung punto yung mensahe na kinukwento ni Sayed sa round
yun talaga yung nagpapanalo sa kanya. Angas nun. Ang ganda ng mga sinasabi niya kay Tueng, no? Di ka rapper, island boy. Di ka rapper, hoy, island boy. Angas. Angas lang. Nagawa niya ng ganong senaryo. Tuwing akma ang laging dapat natin na question. Lalo kung mula lang sa bungangang tulad ng sayo, paano tulala lang makatang ina mo! Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Kung oo, sa anong level? Ngayon lang, minura kita harapan sa paraang sobrang gigil. Pero may para magtigil, kasi parang may hindi tama. Kahit murahin kita magdamag, yang halag, gamo wala nang ibababa. Kung ganun, bakit ako nandito? Para sa kaunting pusta, kung makakalimot o hindi, at para din mga musta. Ikaw, bakit ka nandito? Sumagad ba butas ng bulsa? Alam mong ikasasawi mo, bakit ka nagpunta? Woohoo! Tangin ng Ender yan. Saktong-sakto na nandun yun. Alam mo yun. Right place, right time. Tangin ng ano yan. Ender yan. Saktong-sakto na yun yung ginawang Ender ni Sayad. Kasi 'di ba may mga bars, ay may mga battle tayo na, uy, putang ina, lakas ng Ender niya. Tapos biglang magi-spit pa pala. So, hindi pa Ender. Tapos, naging, ano na, wala na. Diba? So, yun, ang ganda nung, yun nga sabi ko nga, right place, right time. Diba? Solid na, ano yun, bara yun. Mga musta. Ikaw, bakit ka nandito? Sumagad ba butas ng bulsa? Alam mong ikasasawi mo, bakit ka nagpunta? So, solid na round. Malinaw eh. Diba? Actually, style clash siya, pero sa tuwing nagre-review kasi ako ng mga style clash na battle, nahihirapan ako. Pero para sa akin, naging one-sided na yung battle. Sayad talaga, mas efficient, mas effective talaga yung ginagawa niya. Si Tueng, okay yun, okay sana yung ginagawa niya. Siguro, malakas pa yun, didikit pa yun kung iba yung naging kalaban niya. Pero wala, puta. Well prepared yung Sayad na nakalaban niya. So, wala. Tanginang yan. Solid tol. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung round 2 ni Sayad. Kitang-kita, sobrang linaw nun. Ano pa explain ko sa inyo? Malinaw. No, reaction na lang talaga yung makikita nyo kung gaano ako natutuwa dun sa mga bara ni Sayad. Pero sa 10 points para sa akin, para kay Sayad, 7 pa rin kay Tueng, no? Although feeling ko mas malakas yung round 2, pero gitna siya ng 7 tsaka ng 8, pero hindi ko kayang ibigay ng 8 puntos para kay Tueng yun, although nagustuhan ko yun, no? Pero 7.5, parang ganun, 7.8, pwedeng ganun. Pero sige, sabi ko gitna siya, 7.5, pero kung i-round up natin yun, 8 na rin yun. Pero sige, go, di tayo gumagamit ng pointing system. 7.5 dapat, pero i-round up na lang natin. So 8, sige, bigyan natin ng 8 si Tueng sa round 2. Pero Sayad talaga 10 points yun. Dinomina ni Sayad yun, gitna pala ng round niya, Sayad na yun. Naging panapos na lang talaga yung second half ng round ni Sayad kay Tueng. So ayun, 9, 10, 19 points para kay Sayad. 7, 8, 15 para kay Tueng. So, hindi pa naman tapos yung battle. May round 3 pa. Tignan natin. Ano daw? Ano yun? Puta, ano yun? Pangatlong bla 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 ng isang uprising shit. Kala mo talaga? Sige, imbento lang ng imbento. Tatawagin ka na rin Mr. Scientist. Yawa ka. Ito pala dating yung parinig kay Arik na puta matik daw pag December paraling kalaban, komedyante. So ngayon, anong dapat mong imik? Nakalaban mo ngayon ay isang adik. Mahilig kumarte. Adik sa arte-arte versus bari-bari sa atik. Hindi to kasi-kasi halete. Mas bloody-bloody pa, brother. Kasi higa-higa kang duguan
sa sarili mong ataon sa gitna. Sandwich sa kisame at bubungan. Dagdagan pa extra ketchup sa mukha. Agad kong sisipulan yung mga gutom na nasa ibaba. Walang kutsara, tinidor, hindi mahilig sa subuan. Pakakawalan ko mga sibilisadong animal puta, mahusay na may mga sungay, handang jibugin itong duguan. Woo! Kaya itong Ayos yun. sibilisadong kanibal ay pinapak muna nila bago ko pinalakpakan. Ha? Nilitaw ngayon ang iyong katangahan. Habang rinig nila hakbak sa hagdan. Ako'y tumingin sa iyong bukas na ataol. Pinasiplat dayon ko nga pinabarog. Gitsak si sayad kong ni sagyad pa maghapon niyang lawas sa salog. Paglantaw mo rin ni kablang sa sunod kay mga tadyang na ng mga nabiling bukog. Ay, hindi ko Yawa! naintindihan. Unya! Pasabot ba ka? Sa buot na ako'y pasabot. Binibisaya kita ngayon para malaman mo kung sino talaga barok. Ako ang sinabi mo sa nasagot. Kaya parati ikaw ang parating nangangamote sa batch mo. Kaya rin pala, parati kang nagjo-joke na ikaw ay komedyante rin dahil nakakatawa yung mga joke. Yawa, sumasayad talaga. Mga banat ko'y pasampal-sampal lang muna habang ikaw hindi mo na kaya. At ito na yung dugo mo. Baso na may dugo mo. At ito na yaong paubaya. Dahan-dahan ko. Tagumpay ito ng Bisaya, kaya dahan-dahan ko itong dinuduyan at tinutungga. At ganyan magtumba ng sayad, na dahan-dahan ko rin tinutumba. Ay, gago. Uling banat, pakinggan natin. Okay, so maganda na yung round 2 ni Tweng. So akala ko madadala niya yung energy niya dun sa round 2 papunta sa round 3, pero nagkamali ako. Nangyari is na-replicate ni Tweng yung performance niya sa round 1 papunta sa round 3, pero yung 2 yun para sa akin yun yung pinaka strongest round ni Tweng, pero yung round 3 wala. Lumaylay si Tweng doon, hindi na naging effective yung mga lines niya. So ayan, pakinggan natin sayad. Dapat nang igalang ang nakakatanda. Wala nang buhay, nagsasalita pa, nakakamangha. Sinubukan niyang Wala nang buhay, nagsasalita, nakakamangha. Tang inang yan. Pang distrakan yun eh, no? Distract eh. Grabe yun. Grabe yun. dapat nang igalang ang nakakatanda. Wala nang buhay, nagsasalita pa, nakakamangha. Tang ina, what's up? Sinubukan niyang tawarin yung ilog na ako lang ang nakakabangka. Gumitna pa siya sa bilog ng mga masasalanta. Ang ina. Kahit pumabor sa'yo yung hati, di ka na Tanga na. Pakikinggan ko yung round 3 tol. So pasensya na kung may mga reaction ako na unnecessary. para magbahagi. Visayas to Luzon, di mo na malalagari. Sinisikap magleksyon ng mga sinisikap magleksyon ng hango sa tunay na pangyayari. Pues ito demonstrasyon ng tunay na pangyayari. Sige, reklamo mo yung sistema ng umalingasaw yung singaw. Ako susulok o tataba sa tulad mong damong ligaw. Tumusok ba sa'yo yung tema, may nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw! Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na alam ko may solid na linya si Sayad. So, hindi ko lang alam kung anong round. Pero, ayun, nasagot na. Round 3 pala yun. Yung walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. Nung una ko narinig yun, nung una ko napanood to, sigaw din talaga ako sa putang inang lakas nun. Pero ayun, dahil nga parang na-recall ko na dun nga yung linya na yun. So, pero ang lakas pa rin. Tumusok ba sa'yo yung tema, may nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw! Overkill. Four lanes pa ako. Di pa rin litaw silaw ka sa iyong kinang.
Bituing walang ningning ang eksistensya, sabi lang. At lumantad nung huli mong laban kung gaano ka katigang, nahingahan ka lang ng rugby, naging direktor na hibang. Direct Twing, lights, camera, tangina neto. Tangina neto. Fuck. Direct Twing, lights, camera, tangina neto. Kengkoy kung kengkoy pero nakakadismaya sa kwento. Nakakadismaya sa kwento. Pangbuska sa mga huling nakalaban na isipan niyang konsepto, bagay na hindi niya nagawa nung aktual na engkwentro. Hindi ganon. Pag talo, move on, plano uli. Ewan ko ba kay Yuson, ba't kumuha sa kupunan ng dituli? Alam mo bang ikaw ang rason kung ba't binansagang weirdo yung uprising? Yuson, guys, sa mga kilala niyo naman na siguro kung sino yung Yuson, no? Si Arik, no? Si Enigma. Ewan ko ba kay Yuson, ba't kumuha sa kupunan ng dituli? Alam mo bang ikaw ang rason kung ba't binansagang weirdo yung uprising? Full tank, B-side, seryoso kami, biglang sumigaw to, ako ay saging! Oo, saging ka. Ano naman? Dapat ka ba turing special ng pangkalahatan? Oo, saging ka. Di yung lingid sa aming kaalaman. Pakain sa matching at sa akin ka pinabalatan. Time. Ahon 12. Okay. May konting stutter lang, wala lang ng konti si Sayad. Pero feeling ko naman sobrang nahabol niya yun, no? Ano lang, siguro nawala lang siya dahil siguro unexpected na ganun yung magiging reaction ng mga kapwa Battle MC dun sa tumusok ba sa'yo yung tema, may nginig ba o ginaw, walang kuryente yung barena umiikot ay ikaw. So siguro yung linya na yon, di siguro in-expect niya side na papatok yun sa mga kapwa Battle MC, di ba? Kasi nga itong Ahon 12 is puro Battle MC lang to, walang crowd. So naging effective, tapos nabaliw talaga yung crowd. So feeling ko dahil doon nalimutan niya yung next na line. Pero konti lang naman yun. Non-tournament naman, kahit na maging stricto ako doon, kay side ko pa rin ibibigay yun. At feeling ko yung after niya magkaroon ng starter, yung next na mga lines is enough yun para ma-fill up yung butas na nagawa niya dun sa starter na yun. So para sa akin, isa 10 points pa rin eh. From start hanggang dun sa may yung nginginig ba o ginaw, walang kuryente yung barena, umikot ay ikaw. Dun pa lang ender. Para sa akin ender na yun eh. At dun pa lang 10 puntos na yun, no? So it means na yung start hanggang doon sa linya na yun, para sa akin 10 puntos na yun, no? Ibig sabihin, kahit na nag-choke or starter si Sayad doon sa after nung linya na yun, feeling ko disregarded na yun, no? Kasi sobrang lakas talaga nung buong round 3 ni Sayad, no? So ayun lang, and wala na akong ibang masasabi doon. Nakita niyo naman yung naging reaction ko sa rounds ni Sayad, no? So ayun, it's a perfect 10 para kay Sayad sa battle na to. So, ayun. 8 ba? 9 pala. 9, 10, 10. So, 29 points para kay Sayad. So, sakto lang na 9 points yung binigay ko dun sa round 1 niya kasi mas malakas yung round 2 niya kaysa dun sa round 1. Then, yung round 3 niya, yun yung pinaka-strongest kaso nga lang may konting stutter pero it doesn't matter. So, round naman ni Tweng 8-7 kasi nga sabi ko nga yung round 3 nito yung is hindi siya naging ganun kalakas ng round 2, na ulit niya yung round 1 niya. So ayun, 22 no, 22 to 29 all 3 rounds Sayad, kitang-kita yan. So para sa akin Sayad. Tweng versus Sayad, mag-iis pang-best para sa kanilang pareho para sa pagtatanggal. Ang boto ng Orado 5-0, mag-ingay para kay Sayad. Si
Mahi album, Uprising albums, supportan nyo lang. Ilustrado, Sayad. Yun, grabe yung style clash yun. Si Tweng, 100% ang ganda ng pinakita niya, sobra. Siguro kung iba yung nakalaban niya, pwedeng kanya pa yun. Pero yung Sayad, grabe, nakakatakot yung ginawa niya. Para siyang Ryzen na lumabas, alam mo yun. Ang tagal na kasi walang battle. Yung nakita ko kanina, para siyang si Ryzen na gutom at kumain ng tao. Grabe, Sayad, 3 round. Kilala nyo ba si Ryzen, guys? Yung tatay ni Eugene, no? Si Ryzen. Sa Ghost Fighter yun. Obviously naman kay Sayad talaga yung laban. Hindi nga siya nagmukhang battle eh. Nagmukha siyang show ni Sayad. Alam mo yun, nagmukha siyang parang all 3 rounds lang nagpakita ng sobrang ganda ng show ni Sayad. At para sa akin, sobrang swerte ko na nakita ko yun ng live. Tangin na grabe. Kay Ram 3GS, sa laban na yun, grabe yung laban na yun. Appreciated ko yung improvement ni Kuya Tweng, sobrang solid ng performance niya. Pati yung rhyming, nag-improve din, pati yung pagpili ng angulo. May mga jokes na din na talagang tumatatak. Pero ibang side yung nandito kanina at winasak niya yung goal laro. Nakontrol niya, medyo nag-slip up yung third round pero hindi sapat na dahilan yun para makagawa yung Yes. momentum ng battle. Kaya para sa akin, all 3 rounds, Sayad. Binota ko sa Sayad. Ay, pili ko na lang. Nakuha ni Sayad all 3 rounds. So, props kay Tweng, pero sobrang solid pinapakita ni Sayad. Parang nga bang tinatawag yung 4 bars na yung pinapasok ng imahinasyon sa amin. Yes, imagery, yung imagery. Sobrang solid. Ibang Sayad ko, sobrang solid. Ito yung napaka-solid ni Sayad na talagang gusto ng mga tao. Props pa rin kay Tweng, pero Sayad. Renyo, kitang-kita naman Sayad. Ang lupit nun, tangina. Solid, puro ano. Ang dami kong naririnig ng mga ganyang linyahan sa loob ng ilang taon pero yung mga binitawan niya. Kaya parang ngayon ko lang narinig yung bumalik yung pagka-fan mode ko sa kanya. Solid yun. Shoutout Sayad, lupit nun, man. All 3 rounds. So, ayun, no, malinaw naman talaga, unanimous 5-0. Sayad versus Tweng, Shoutout Mem J, Sayad all the way, all 3 rounds, klarong-klaro, wala na masyadong explanation. So, kitang-kita, Sayad yan. So, ayun, shoutout Mem J, sana nagustuhan mo yung review ko, wala ko masyadong na-quote na mga lines, pero kitang-kita naman sa itsura kung paano yung reaction ko sa battle na to, grabe. And yung mga nasabi rin ng judges, diba, hindi rin sila masyadong nag-explain kasi kitang-kita naman talaga na na naging one-sided yung battle and same kami ng nasabi ni Shernan na style clash pero naging one-sided talaga. So, ayun. Sayad, all 3 rounds, unanimous, convincing especially. So, shoutout, Mem J, sana nagustuhan mo. So, kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.